Magandang araw, Ate B. Share ko lang po itong kwentong hinding-hindi namin malilimutan noong third year high school kami. Way back 2012 po ito. Hindi ko na lang din po babanggitin yung pangalan ng school. Basta po, sa isang lumang pampublikong paaralan sa probinsya namin. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mika at ang matalik kong kaibigan na si Yana. Section 1 kami noon ni Yana. Dahil pampublikong paaralan, siksikan kami sa kwarto. Eksaktong 16 kami magkakaklase sa huling hanay. Pero sa pinakadulo, sa tabi ng bintana, kung saan nakatapat ang malaking puno, may isang bakanting armchair. Isang araw, bago magsimula ang klase sa English, napansin ni Yana na walang nakalagay sa seat plan ng teacher namin para sa upuang yun. Dahil malapit doon ang locker ng mga libro, madalas doon muna namin inilalagay ang mga bag namin o ang mabibigat na textbook kapag break time. Sabi po ng advisor namin noon, "Oh, mga anak, yung paalala ko sa inyo ha, huwag niyong uupuan yung bakanting armchair na yan at huwag niyong lalagyan ng kahit anong gamit, okay?" Akala namin noon, baka sira lang o may anay. Kaya sinunod na lang namin. Hanggang sa isang gabi, nagkaroon kami ng practice para sa isang play. Gabi na po noon. At kaming dalawa na lang ni Yana ang naiwan sa classroom para mag-ayos ng mga props at mga kalat bago umuwi. Dahil sa pagod ni Yana at ang bibigat ng mga props na bitbit niya, nakalimutan niya ang bili ng teacher namin. Ipinatong niya ang isang malaking kahon ng mga lumang costume sa ibabaw ng bakanting armchair sa dulo. Yana, teka, di ba bawal lagyan ng gamit yan? Tumawa lang noon si Yana at sinabing, Ano ka ba? Sandali lang naman, Mika. Kunin ko lang yung payong ko sa bag, tapos alis na rin tayo. Sobrang bigat kasi. Pero Ate B, nung sandaling ilapag niya ang kahon, nakaramdam kami ng malamig na hangin. Yung singlamig ng aircon. Kasabay nun, parang may umiihip sa batok namin. Wala po kaming aircon nun. At sarado din ang bintana at patay na rin ang mga electric fan. Nagkatinginan po kaming dalawa at napatras ng konti. Nang lumingon kami sa upuan, nanigas kaming dalawa at hindi kami makagalaw. Ang kahon ng costume na ipinatong ni Yana ay dahan-dahang nayuyupi. Hindi dahil sa bigat nito, kundi parang may isang invisible na tao na biglang umupo sa ibabaw nito. Naririnig namin ang pagkasira ng karton. At ang langit-ngit ng lumang kahoy ng armchair na tila ba may mabigat na nakaluklok doon. Sa sobrang takot namin, napatakbo kami papunta sa may pinto ng classroom. Pero bago pa namin mahawakan ang doorknob, biglang sumara ang pinto ng napakalakas. Napilitan kaming lumingon pabalik. At doon, Ate B, nakita namin ang isang piraso ng chalk sa teacher's desk. Nakusapong tumayo at nagsimula itong magsulat sa blackboard ng napakabilis. Ang tunog ng chalk ay napakatulis at nakakangilo yung tunog. Nakasulat sa blackboard gamit ang magulong sulat kamay. 17 tayo sa hanay na ito. Bakit mo ko inalisan ng upuan? Kasabay ng pagsulat na yon, ang armchair sa dulo ay biglang lumingon ng kusa. Tapos nag-uuga po ito ng malakas. Hanggang sa magkandahulog yung mga box na nakalagay. Napaiyak na si Yana sa takot. Mika, anong gagawin natin? Hindi ko naman sinasadya. Sumigaw siya habang niyayakap ako.
Naalala ko po bigla ang kwento ng isang alumni sa amin ilang taon na ang nakakaraan. May isang estudyante raw na laging binubuli ng mga kaklase niya. Palagi nilang tinatanggalan o itinatapon ng mga gamit nito sa armchair niya. Hanggang sa napilitan itong lumipat ng pwesto sa sahig sa dulo dahil wala na nga siyang maupuan. Dahil sa labis na depresyon, hindi na ito pumasok. Ilang araw daw na hindi lumalabas sa kwarto at pinilit ng buksan ng mga magulang nang mapansin na mabaho na yung kwarto. Yun pala ay nagbikti na. Doon ko po na-realize na ang multo ay hindi nagagalit dahil may naglapag ng gamit. Nagagalit siya dahil pakiramdam niya ay binubuli at itinataboy na naman siya tulad ng nangyari sa kanya noong nabubuhay pa siya. Sa halip na tumakbo, hinawakan ko ang kamay ni Yana. Lumapit kami ng kaunti. Kahit nanginginig ang buong katawan namin. Tumingin si Yana sa direksyon ng bakanting upuan at umiyak. Sorry kung naging bastos ako. Hindi kita tinatawag o tinutulak. Pagod lang talaga ako at saka nakalimutan ko lang na nandiyan palang pwesto mo. Pasensya ka na, hindi ko na uulitin. Dahan-dahan po at huminto sa pagwawala yung upuan. Unti-unting nawawala yung malakas at malamig na hangin sa classroom. Sabay nilapitan namin ng buong tapang yung upuan at binuhat niya ang kahon ng costume mula sa upuan. At maingat niyang pinunasan ng armchair gamit ang kanyang sariling panyo. Pagkatapos ng ilang segundong nakakabinging katahimikan, biglang bumukas ang pinto ng classroom. At yung sulat po sa blackboard ay kusa na lang nawala. Ramdam namin noon na gumaan ang paligid. At sa tingin po namin ay tinanggap niya ang sorry namin. Mula po noon tuwing umaga bago magsimula ang klase, palaging binabati niya na ang bakanting upuan ng magandang umaga. At simula po nung ginawa niya yun, naging napakaswerte ng section namin. Lahat kami ay nakapasa sa mga exams at sobrang gaan at maaliwalas ang pakiramdam. At kahit anong hirap ng mga projects, magaan lahat gawin. Nakakatuwa po, pero nakakakilabot pa rin. Magandang araw, Ate B. Katrabaho ko po ang nagkwento sa akin ito. Humingi naman po ako ng permiso na i-share ito sa inyo. Pero POV na lang po ng kaibigan ko para hindi kayo malito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Miss Karen. Isang high school teacher po ako sa public school dito sa Manila. Way back 2015 po ito. Sa mga paaralan, hindi lang naman mga estudyante ang nakakaranas ng kababalaghan. Minsan, kaming mga teacher din. Noong taong nagre-renovate ang faculty room namin, maraming lumang gamit ang ipinamigay o itinapon na. Isa sa mga naiwan ay isang malaking salamin na may lumang frame na gawa sa maitim na kahoy. Dahil sa nanghihinayang ang co-teacher kong si Sir Jason, kinuha niya ito at inilagay sa likod ng kanyang classroom, sa room 302, para raw magamit ng mga estudyante kapag nag-aayos. Noong unang linggo, normal naman ang lahat. Pero isang Biyernes ng gabi, nagkaroon ng malubhang bagyo. Dahil tambak ang mga grading sheets na kailangang ipasa, kaming dalawa na lang ni Sir Jason ang naiwan sa buong building. Past 7:30 PM na nun at patay na ang mga ilaw sa hallway. Habang nagsiselfone ako sa desk ko sa kabilang kwarto, biglang tumakbo si Sir Jason papasok sa silid ko. Putlang-putla po siya nun at nanginginig ang mga kamay niya. Pansin ko rin po na
nagbubutil ng kanyang mga pawis. Malakas po ang ulan sa labas noon. Sabi ko sa kanya, Oh, Sir Jason, ano nangyari sa'yo? Ba't parang nakakita ka ng multo? Ma'am Karen, kasi galing ako sa room 302. Nag-aayos ako ng mga upuan bago umuwi at saka ng mga test papers. Nung dumaan ako sa harap ng lumang salamin sa likod, may nakita akong mali. kinuwento niya po Ate B na habang naglalakad siya sa tapat ng salamin, nakita niya ang refleksyon niya sa loob. Pero nung huminto siya para tingnan ang buhok niya, ang refleksyon niya sa loob ng salamin ay patuloy na naglalakad paalis. Yung tipong hindi sumusunod sa bawat galaw niya ang sarili niyang anino. Sabi ko sa kanya, baka napagod lang siya. O dahil sa puyat. Pero hindi siya naniwala. Hinila niya ako papunta sa room 302 para patunayan ang nakita niya. Pagpasok namin sa classroom, madilim. Ang tanging ilaw lang ay ang kidlat mula sa bintana at ang flashlight ng mga phone namin. Bali, nag-brown out na po kasi noon dahil nga sa sobrang lakas ng ulan. Itinapat namin ang ilaw sa malaking salamin sa dulo ng kwarto. Tibing na habang naglalakad siya sa tapat ng salamin, nakita niya ang refleksyon niya sa loob. Nakatayo kami sa harap ng salamin. Pero ang nakikita namin sa refleksyon ay iba. Sa loob ng salamin, punong-puno ang room 302 ng mga estudyante. Pero lahat sila ay nakasuot ng lumang uniform noong dekada 80. Ang kanilang mga muka ay walang mga mata at bibig. At ang mas nakakatakot, lahat ng mga refleksyon ng estudyanteng yun ay dahang-dahang lumingon sa amin. Kasabay nun, naramdaman namin na parang hinihigop ang lakas namin. Ang hangin sa loob ng totoong classroom ay naging napakabigat at hindi namin maihakbang yung mga paa namin. Ang salamin na yun ay hindi basta lumang gamit. Naalala ko ang kwento ng dating principal namin. Nagkaroon daw ng matinding sunog sa lumang building na yun at marami ang hindi nakalabas. Ang salamin na yun ang tanging naging gamit na nakaligtas mula sa lumang faculty room. Hindi sila nagpaparamdam para manakit. Ang mga kaluluwa ng mga estudyanteng yun ay nakakulong sa loob ng salamin dahil doon sila huling tumingin bago bawian ang buhay. Nag-aabang na may makakapansin sa kanila para sa huling pagkakataon. Sa halip na basagin ng salamin dahil sa baka lalo magwala ang mga espiritu, naalala ko ang bili ng lola ko. Ang mga ligaw na kaluluwa, madalas kapayapaan lang ang hinahanap. Kinuha ko ang rosaryo sa bag at si Sir Jason naman ay naglabas ng maliit na bote ng holy water na palagi niyang dala. Humawa kami sa kamay ng isa't isa. Pumikit kami sa harap ng salamin at nagsimula kami magdasal ng taimtim para sa kapayapaan ng mga kaluluwang nakakulong doon. Binaybay namin ang bawat salita ng dasal para sa mga yumao. Matapos ang 3 minuto na pagdarasal, binuksan namin ang aming mga mata. Ate B, ang mga mukha ng mga estudyante sa loob ng salamin ay dahang-dahang nagkaroon ng normal na anyo. Ngumiti po sila sa amin. Isang ngiti ng pasasalamat at pamamaalam bago sila unti-unting naging usok at tuluyang nawala. Nang tumingin ulit kami, ang nakikita na lang namin sa salamin ay ang sarili naming refleksyon at ang totoong bakanting classroom ng room 302. Gumaan po ang pakiramdam namin.
At ang bagyo sa labas ay kakaibang bigla na lang tumila. Kinabukasan, maingat namin binaon ang lumang salamin sa ilalim ng lupa malapit sa may simbahan. Para hindi na muling may makakuha pa nito. Mula noon, ang room 302 ay naging tahimik na at naging masayang classroom. Kamusta po kayo Ate B at sa ating mga tagapakinig? Gusto ko lang din po mag-share ng kwento. Pero itong kwentong ibabahagi ko po ay nakuha mismo ng nanay ko mula sa suki niya sa palengke na si Aling Marites, ang pambansang tsismosa ng pamilihan sa probinsya noon. Yung pangalan niya po akma talaga sa ugali niya. Sabi ng nanay ko, akala niya nung una ay kwentong barbera lang to ni Aling Marites para lang makahingi ng discount sa paninda niyang gulay. Pero nung nalaman namin kung sino ang teacher na bida sa kwento, doon na kami nanginig sa takot. Tungkol po ito sa isang bagong guro at sa mga index card ng kanyang klase. Noong taong yun, may bagong lipat na guro sa lokal na high school sa amin. Itago natin siya sa pangalang Ma'am Elena. Si Ma'am Elena po ay nagtuturo ng literature sa huling subject ng hapon. Kaya alas 4 hanggang alas 5 ng hapon ang klase niya sa room 205. Dahil bago nga siya, strict siya sa attendance. Tuwing simula ng klase, nagpapasa siya ng mga index card kung saan nakasulat ang pangalan ng mga estudyante, pirma at doon niya rin inilalagay ang mga grade sa project. Isang araw, habang nag-aayos si nanay ng paninda, bigla na lang lumapit ito sa kanya at nagsabi na naman ng mga chismis. Uy, Mari, alam mo ba yung balita? Si Ma'am Elena, yung bago dun sa high school. Naku, gusto na ata mag-resign. Paano ang kwento? May isa daw kasi siyang, ano ba yun? Di ko alam kung babae o lalaki. Basta may isa daw siyang student. Palaging kumpleto daw yung index card para sa attendance ng mga seatwork ng mga bata. Pero kapag nagtuturo siya, hindi niya daw nakikitang nagtataas ng kamay yung estudyante. Naku, ikaw naman Mari, baka mahihain lang yung bata. Yun ang akala ni Ma'am Elena, Mari. Ano ka ba? Palaging nasa huling salansan ng index card ng bata. Pag hinahawakan niya daw yung index card, parang kinikilabutan siya. At yun po ang naging usapan nila ni Aling Marites ng nanay ko. Dumating ang katapusan ng grading period. Nagpagawa si Ma'am Elena ng malaking project. Isang scrapbook tungkol sa mga paborito nilang tulak. Alas 5 na ng hapon noon, uwian na ng mga bata at medyo madilim na rin ang paligid dahil maulan ang panahon. Mag-isa na lang si Ma'am Elena sa room habang nagche-check ng mga pinapasang scrapbook bago umuwi. Bilang na bilang niya ang mga estudyante niya. Eksaktong 30. Pero nung binibilang na niya ang mga scrapbook sa lamesa niya, nagtataka siya dahil 31 ang naroon. May isang lumang scrapbook sa ilalim. Ang disenyo nito ay tuyong dahon at may nakasabit na index card sa harap kung saan nakasulat ang pangalang Marta Salvatera. Nagtaka si Ma'am Elena kasi parang napakaganda ng gawa pero luma at kupas na ang papel. Nung binuksan niya ang scrapbook, doon na po nagsimulan tumayo ang mga balahibo niya sa braso. Ang bawat page ng scrapbook ay hindi naglalaman ng tula.
Puros mga lumang gupit ng balita mula sa dyaryo noong 1995. Ang mga balita tungkol sa isang estudyanteng nawawala na ang pangalan ay Marta Salvatera. At sa pinakahuling pahina, may nakadikit na isang pirasong papel na may sulat sa kamay gamit ang pulang tinta. Nakasaad dito, "Ma'am, pasensya na po kung hindi ako nakapagsalita sa klase niyo. Hindi ko na po kasi maigalaw ang pangako. Nakabaon po kasi ako sa ilalim ng semento ng bodega sa likod ng classroom niyo. Pakisabi po sa pamilya ko na hindi ako naglayas." Ate B, doon po napatayo si Ma'am Elena sa tindi ng takot na naramdaman niya. At kasabay nun, biglang humangin ng malakas sa loob ng kwarto kahit sarado ang mga bintana. Ang index card ni Marta na hawak niya ay bigla na lang lumamig. Doon na-realize ni Ma'am Elena ang matinding twist. Si Marta ay isang estudyante na nawawala noong 1995. Sabi ni nanay, nung panahong yun, si Aling Marites na raw ang tsismosa ang nagpakalat ng kwento sa buong palengke na nagleya si Marta kasama ang isang lalaki. Dahil sa chismis na yun, itinigil na ng mga pulis ang paghahanap kay Marta. Dahil naniwala sila sa sabi-sabi ng mga tao. Pero ang totoo, pinatay si Marta ng dating janitor ng school at itinago ang katawan nito sa bodega. Sa loob ng 15 taon, nag-aabang si Marta ng isang teacher na gagamit ng room 205 para ipasa ang kanyang project na magsasabi ng totoong nangyari. Hindi binaliwala ni Ma'am Elena ang project na yon. Kinaumagahan, dinala niya ang scrapbook sa principal at sa mga pulis. At dahil nalaman din ito ni Aling Marites mula sa chismisan sa faculty, naiyak na matindi ang matanda sa konsensya. Naisip niya na ang bibig niya ang dahilan kung bakit natabunan ang hustisya para sa isang inosenteng bata. Ginamit ni Aling Marites ang pagiging sikat niya sa palengke para kausapin ang pamilya ni Marta at tulungan si Ma'am Elena na muling buksan ang kaso. Nang ipabaklas ang lumang bodega sa likod ng room 205, doon po natagpuan ang mga labi ni Marta, kasama ang kanyang lumang bag at mga gamit sa eskwela. Naaresto rin po ang matandang janitor na matagal nang nagretiro, nabigyan na ng wakas ng maayos na libing ang kawawang estudyante. Mula noon, Ate B, tuwing nagche-check si Ma'am Elena ng attendance gamit ang mga index card, eksakto na itong 30. Wala nang sumusobrang index card sa ilalim ng salansan. Natahimik na si Marta dahil sa wakas natapos na ang kanyang huling proyekto para sa hustisya. At si Aling Marites po, nagbago na po siya. Chismoso pa rin naman siya sa palengke. Pero ngayon, ang ipinagkakalat niya ay ang mga balita tungkol sa pagtulong sa kapwa at mga kwentong kapupulutan ng aral. Magandang araw mga ma'am sir. Ako po si Cherry. At ang kwentong isi-share ko po ay kwento lang din sa amin ni Mama nung nagbakasyon kaming 3 magkakapatid kasama siya sa isang resort sa Batangas. Habang nagtsatsaa po kami nun sa beranda noong hapon na makulimlim, nagpakwento kami sa kanya ng mga nakakatakot niyang karanasan noong kabataan niya. At heto po ang kwento ni Mama. 3rd year high school ako noon sa lumang school sa probinsya natin. At ang
Ang last subject namin noon ng hapon ay English class. Alas 4 hanggang alas 5. Katabi ko noon na matali kong kaibigan na si Ligaya. Dahil tag-ulan noon, madilim na ang paligid kahit alas 5 pa lang ng hapon. Habang nagsusulat sa blackboard ang teacher namin noon, napansin ko si Ligaya na nakatitig lang siya sa itaas ng bahagi ng blackboard. Hindi siya kumukurap. Tapos nahulog yung ballpen niya pero hindi niya pinapansin. Hoy, Ligaya, ano ba tinitingnan mo dyan? Tulala ka na naman. Isulat mo na to, buburahin na ni Mamo. Hindi po siya lumingon sa akin. Nakatutok lang yung mata niya dun sa taas. Tapos may binulong siya. Tignan mo kasi yung gitna ng blackboard. May dalawang mata na nakatitig sa atin. Tumingin po ako sa blackboard. Pero wala naman ako nakita, kundi mga sulat kami ng teacher namin. Sabi ko, baka puyat lang siya, kaya kung ano-ano na lang yung nakikita niya. Pero noong mga sumunod na araw, lumala po ang sitwasyon. Hindi lang si Ligaya ang nakakakita. Isang hapon, habang nagtuturo si ma'am, may 3 kaklase namin sa unahan ang biglang napatili at nagtakbuhan sa likod ng classroom. Itinuturo nila ang blackboard. Sabi nila, habang binumbura daw ng teacher namin ang nakasulat sa blackboard, may lumabas na parang maitim na anino na nagmumula mismo sa blackboard. Dahil nagkagulo at natatakot na ang lahat, nagpasya ang prinsipal na ipabaklas ang lumang blackboard na yon at palitan ng bago noong mismong Sabado. Dahil ako ang presidente ng classroom noon, pinabantayan sa akin ng teacher namin ang pagpapalit ng board. Sabado ng umaga, kasama ko ang 2 karpentero ng school. Sinimulan nilang baklasin ang makapal at lumang kahoy na blackboard na nakadikit sa pader. Noong hihilahin na nila ang gitnang bahagi ng board, biglang may sumingaw na napakabahong amoy. Amoy na parang patay na hayop na nabubulok ng matagal na panahon. Napakapit talaga ako sa aking ilong nun. At noong tuluyan ng matanggal ang blackboard, doon kami napasigaw lahat sa tindi ng takot. Sa likod ng blackboard na mismong sementong pader na may uka o espasyo, may nakasingit na isang lumang notebook, isang pares ng tsinelas at mga kalansay ng kamay at bungo ng tao. Doon po lumabas ang malupit na katotohanan. 9 na taon bago ang kwento ko, may isang batang estudyante na biglang nawala sa paaralan. At pangalan niya ay Mando. Akala ng lahat noon ay nagleya si Mando o pumunta ng Maynila dahil mahirap ang pamilya nila. Pero ang totoong nangyari, nung itinatayo ang lumang building at isinisimento ang pader para sa blackboard, naglalaro si Mando. Pagkatapos ng uwian, aksidente siyang nahulog sa siwang ng pader na ginagawa pa lang ng mga construction worker. Nang sumunod na Lunes, hindi na napansin ng mga trabahador na nasa loob ang bata. Tuluyan nilang isinara ang pader at idinikit ang mga blackboard sa ibabaw nito. Kaya pala doon nagpaparamdam ang mga mata sa blackboard dahil doon mismo sa likod nun nalagutan ng hininga ang kawawang bata habang humihingi ng tulong. Nang malaman namin yun, agad namin ipinatawag ang mga pulis at ang pamilya ni Mando na matagal na naghahanap sa kanya. Maingat na kinuha ng mga eksperto ang labi ng bata mula sa pader.
Noong hapong yun, bago tuluyang iuwi ang mga labi niya, ay nag-alay kami ng buong klase ng kandila at bulaklak. At syempre, nagdasal din kami. Kasama namin ang nanay ni Mando na iyak ng iyak pero nagpapasalamat dahil sa wakas, nalaman nila kung nasan ang anak nila. Habang nagdarasal kami, nakita namin ni Ligayan ang natitirang uling at chok sa pader ay dahan-dahang nahuhulog na parang abo. At ang mabigat na pakiramdam sa kwarto ay biglang gumaan. Parang may isang malamig na hangin na dumaan sa amin na tila nagpapasalamat. Nabigyan na po ng maayos na libing si Mando noon sa sementeryo ng probinsya. Mula noon, binalot na ng kapayapaan ang room 303 at wala nang kahit anong paramdam na nangyari sa blackboard. Yun lamang po Ate B, sana nagustuhan niyo po ang kwento ng aking mama. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa nagbahagi ng kanilang kwentong katatakutan. At syempre maraming salamat din po sa ating tagapakinig. At kung nais niyo po magbahagi ng mga kwentong katatakutan, ipadala niyo lamang po ito sa aming email na btbhorrorstories@gmail.com. Huwag kang